Buksan mo, may babae, sabi ng isang Grab rider. So mga los, ito, pilit niyang binubuksan yung hood. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Pamangkin ko to. Hello mga stories! Welcome back sa another edition na naman to sa ating random reactions dito sa aking channel ng Marco Stories mo. Mga pala sa Marco, no? At ngayon, update tayo doon sa Grab rider, no? Yung nasa nakaraang video, yung binubuksan yung mood mo. May babae sa loob. Ganyan, diba? Naalala nyo recently, yung nagka-viral, no? Tila wala sa sarili sa Rose Boulevard, no? Ngayon, mas naging personal ang usapin dito, no? Dahil lumabas yung video ni Julius Manalo, no? Well, kung hindi niyo kilala sa mga hindi na kilala kung sino si Julius Manalo, no? Siya yung yung lalaki na featured doon sa KNJS. Okay. Sa Kapuso Jessica So, yung sa kanyang emotional na paghanap na kanyang biological mother niya sa Korea, di ba? Parang talagang kaya ngayon kailangan yung pamilya naman yung hinahanap niya sa hustisya at pag-unawa, no? Pamangkin niya yung rider na to, alamin natin mong kwento, no? Ito na si sa mga hindi nakakalaw, si Julius Manalo ay naging viral at naging usap-usap sa buong bansa nung lumabas yung kwento niya sa Kapuso niya, Jessica Soho. Ang mission niya noon, hanapin ang kanyang tunay niyang ina sa South Korea. Isang kwento ng pagmamahal at paghahanap ng identity. Kaya naman nung nagsalita siya para sa kanyang pamangkin, alam natin galing ito sa mga isang taong may malalim ng pagpapahalaga ng pamilya at emosyonal na koneksyon. Ngayon, panoorin natin itong video, no? Para malaman natin ang reaction dito. Sabi daw, pamangkin niya dito. So, panoorin natin itong reaction ni Julius Manalo. Buksan mo, may babae, sabi ng isang Grab rider. So mga los, ito, pilit niyang binubuksan yung hood. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Pamangkin ko to. Pamangkin ko to sa makalawang pinsan. Oh. Pero eto, kahit paano, medyo nakita ko to magmula pagkamaliit hanggang sa, ayan, ganyan na siya, doon sa may tondo. Kasi plywood lang ang pagitan ng bahay namin ito eh. So, bakit ako gumawa ng video? Kasi humingi ng tulong sa akin yung nanay niya. Kahapon, nakita ko nag-push yung nanay niya na hindi adik ang anak ko, hindi baliw ang anak ko, depressed at anxiety lang siya kaya siya nakapag-hallucinate. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, iniisip ko, sino ba doon? Kasi dalawa ang anak niya eh. Kinagabihan, nag-message sa akin ng nanay niya humingi ng tulong. And then sabi ko, ano ba yung totoong nangyari? Akala ko may nakaaway lang. So, pinakita niya sa akin yung ganito, yung link na nagbabiral na nga daw yung si Bulik. Yan. So, sabi ko, anong gusto mong gawin ko, ate? Siguro, sabi niya, maging boses, ganito, para may paliwanag kahit papano. Kasi, masyado nang nadadaw niya tato si Bulik. Siyempre naman, kahit sino naman, di ba? Sabi ko, alam mo naman ng mundo, may pagka-judgmental din. Kaya medyo kailangan matibay tayo dyan. So, para sa kapanatagan din ng loob nyo, and syempre, sa kapanatagan ng loob, mas mahalaga ng mismong si Bulik, yung Grab rider. Kasi siya yung mas may problema ang dinadanas. Okay? Pero salamat doon sa driver pala. Na-handle mo ng maayos to, ikaw yung nasa matinong kaisipan, and hindi nasaktan yung pamangkin namin. Kahit sino naman mag-react ng ganun eh. Pero manong driver, maraming salamat kasi iniwasan mo pa rin. Ilang beses kang hinarang-harangan, di ba? Pero sobrang salamat sa'yo na hindi mo sinaktan yung pamangkin namin. Okay? Ang unang tanong dito is anxiety ba? Depression ba? Buti nga, hindi niya sinaktan. Yung iba nga, nananakit, nagkakaroon ng sakitan sa, alam mo yun. Pero, in fairness, kasi ako, sa tingin ko, sa akin lang same din yung senaryo ng itong driver sa akin. Kasi, medyo duda ako baka kasi, alam mo naman, minsan kasi, nagkakaroon ng modus. Halimbawa, yung sa rider, alam mo yung camera 360, nananakaw yun sa pamamagitan ng pag-aalinlan, nagliling lang yung mga yung mga kapwa rider. For example, flat flat yung gulong mo. Siyempre, titingin.
Siyempre, yung nag-distract, pilit niya kukunin yung camera 360, tatakasan, nanakawan. This is a basic example, di ba? Siguro si Will Driver na hindi na siya bumaba. Kasi alam mo na ang mangyayari, baka modus ba niyan, baka ganito. Mas magandang hindi siya bumaba. Mas magandang ganun. Okay? Pero buti na lang hindi niyo sinaktan. Kasi pag nagkataon niya, yan ang babalikan ka niyo. Diba? Buti na lang. Kasi ako, iniisip ko, bakit may babae sa loob? engine yan. Pangalawa, dapat kumakalabog yan. Diba? Hindi ko maintindihan. Diba? Tuloy. Ang dahilan. Yes. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pangalawa, adik ba siya? No. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero siyempre, tinanong ko rin yung nanay, ate, yan ba si Bulik? Natutubang lumaro ng ano yan? Ng droga yan? Ganyan. Tinanong ko mabuti. Sabi niya, kilala mo yung anak ko. Hindi yan. Talagang na-depress lang yan. Alam mo naman yung pinagdaanan yan. Yes, alam ko. Okay? So, ako, personally, anong pagkakakilala ko sa kanya? Yung parang taong goofy yan eh. Yung pag inasar mo, binuli mo, yung matatawa lang, tatawanan ka. Medyo kengkoy. Actually, meron liga sa amin. Gano'n. Tatawanan mo. Parang ganyan ako rin eh. Kaya pala yung tinawanan ko, doon sila nainis. Napatok-patukan. Gusto niya, dapat mainis ako. Hindi ako tumawa. Kaya pala yung time na yun, yung ko, hindi ako ganong magtatawa. Hindi siya yung parang tatawa yung haba-haba. Wala lang yung sa isang video ko yun talaga may sense yun. Pero yung yung siguro hindi siya mababaw, baka hindi ako tumawa. Yung mga, okay, ewan ko, nasa character ko naman yun. Tuloy. Amin, mga half court. Pag nakikita ko lumaro yan, minsan tawag ko nga dyan, pamangkito. Kasi pamangkin ko na bangkito, di ba? Kasi medyo kengko yung lumaro eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. So, wala sa kanya yung personality ng pagiging maangas. Yung pagiging, pag inasar mo, yung magagaya sa'yo, asarin ka rin. Wala siyang ganun. Hindi ganun ang personality niya. Goofy ang personality niya, okay? Pero siyempre, hindi ko naman sabihin na sobrang mabait siya. Okay? Kasi hindi ko naman nakasama palagi yan. Pero I will tell you kung ano yung napoportray ko pag naalala ko si Bulik. About sa depression, mga lods. Bakit nga ba na-depress to? Pinaalam ko din to kung okay lang na ipaalam sa inyo. So, nagsimula daw yan noong time na nagkakaroon sila ng problema ng partner niya. Which is, alam ko naman yun, ng kalibin partner niya. Medyo na-trauma kasi siya doon. Hindi ko na i-detalye kung bakit. Pero habang nangyayari yun, unti-unti niya nakikitang namamatay yung tatay niya. Yung pinsan ko talaga. Okay, yun yung pinsan makalawa ko, si Kuya Box. Unti-unti namamatay. And then parang something sa bituka yata yung problema eh. And actually, sa bahay daw, parang nagkakalat na ng dumi at kulay itim na nga daw sa sobrang lason na lason na yung katawan. At saka during that time mga lods alam ko, hiwalay na si Kuya Bogs doon sa may nanay nito. Kaya wala na yung nanay niya doon sa may bahay namin sa Tondo. So ngayon, nung nagkasakit, kudos kay Ate Malu, yung tumawag sa akin, bumalik siya ron para alagaan pa rin sa mga huling araw yung pinsan ko. So unti-unting namamatay yung tatay niya habang may problema siya doon sa may kalibin partner niya. So ngayon, ang parang tumatayo yung parang magulang niya ron o yung sinasandalan niya ron is yung kapatid ni Kuya Bog, si Ate Lala. Pinsan ko din yun, yung tita niya. Pero eto mabigat kasi mga lods eh. So yung, siguro yung nanay niya umalis na ulit doon kasi hindi na nga doon nakatira. Wala pang 40 days yung pinsan kong lalaki, si Kuya Bogs. Biglang namatay si Ate Lala. Yun yung isa sa kinagulat namin lahat. Biglang inatake. Di pa kaya pating yun? Kasi, ito sa akin lang di ba namamana yun? May nadidelete, may nadidelete, may nadidelete. Di kaya namamana yun? Ewan ko. Or siguro kulang sa lifestyle. Di rin yung biglang nawala lahat sa kanya. Yun na lang yung katangi-tanging parang sinasandalan niya. Kasi yung lola naman niya matagal nang wala. Tapos kamamatay lang ng ng tatay niya. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya ng kalibin partner niya. May anak sila nun Tapos, yung sinasandalan niya na pinsan ko din, si Ate Lala, na parang tumatay yung nanay sa kanya,
biglang nawala. So, yun yung mga traumang nangyari sa kanyang tuloy-tuloy. And actually, mga lods may depression at anxiety na nga daw siya, so pinapainom siya ng gamot. Pero yung hallucination na ganito nangyari, first time to. Kaya sa mga nagsasabi din na, alam na pala may ganyan, dapat hindi na pinagdadrive. Actually, first time nga to. So, sinabi ko rin, sinadjust ko din sa kanila na humanap muna ng ibang pagkakakitaan si Bulik. And also, kahit yung pagmumotor, iwasan muna. Baka mamaya biglang huminto sa ano yan, kahit ako na rin, pang-transpo lang niya. Biglang huminto yan, biglang makadisgrasya o siya. Yun nga eh. Yun nga yung iniisip namin eh. So, yes, first time nga siya yung hallucination. Pero mas maganda na if ever na child depression man yan, intuin nyo, okay? At saka, delikado sa lansangan eh, pwedeng ika-delete yan eh. Diba? Mahirap yan, no? Sorry pero baka sabihin sa hirap ng buhay, sandali. Kung sa hirap ng buhay, wag lang yan ng trabaho. Siguro ibang trabaho, gubaga. Pwede naman sa mag-iyaw, ganito, ganyan. Yan yung magaling ka no? Simpleng buhay, ganun. Pero yung yung ganyang medyo transpo o yung mga pangsasakyan, paliban mo muna, okay? Mismo madisgrasya, di ba? So, kumbaga parang try mo nang gamutin ng fully bago siya makapaghanap buhay, okay? Para hindi rin tayo makadisgrasya ng ibang tao. Kaya nga eh. And hopefully mga lods kahit paano nagkaroon ng konting kaliwanagan to. At feeling ko naman, siyempre bilang tito niya na tumatayo sa harapan para sa kanya, yung ibang tao nga nagagawan ko ng video Siya pa kaya, di ba? So, siguro naman kahit paano ma-feel niya yung safety na nandito kami para sa kanya. Okay, so, yun lang naman na, siguro, lang yan, advice lang sa kanya. Let's proceed tayo sa aking, opinion ko dito, but before that, pasahin natin yung mga comments dito, Sabi niya dito, hindi lahat ang laban ng tao ay nakikita sa panlabas. Ramdam ko ang pinagdadaanan ng Grab rider. Sabi din ako sa driver na sasakyan nang nanaigat pa din siya. Ito sabi niya dito, hindi ko rin masisisi yung mga nagda-judge. Daming addict kaya di mo mapaghiwalay. Alagaan nyo pa yung kamag-anak nyo at huwag nyo pong hintayin na may masamang nangyari. Okay. Ito sabi niya, marami naman nagsasabi ng mukhang depressed ito ya. At least mas maliwanag na ngayon ang kondisyon niya. Yan, proceed na tayo din sa aking opinion ko dito. Mga stories, medyo, respect naman ako kay Julius, Mr. Julius Manalo, na alam natin ang hirap na pinagdadaanan niya sa Korea. Kaya alam natin tapat siya sa hangarin niyang protektahan ng kanyang pamilya. Hindi biro ang pinagdadaanan ng pamangkin niya. Ang hallucination kasi ang totoong sakit na hindi dapat pagtawanan. Okay? So, ito yung aking, ito yung sa aking real talk ko dito. Yung good heart is not enough for the road. Okay? So, according kay, Sir Julius, kahit sa hallucination na pamangkin niya, ang intention niya kasi ay makatulong. Okay? Dahil akala niya na may babae sa loob. Okay? Maganda ang puso pero ang kalsada hindi playground para sa mga hallucination. So, kahit mabuti ang intention mo, kung kilos mo ay nadudulot ng aksidente o panic, medyo panganib ka pa rin sa mata ng batas at publiko. Buti na lang hindi ka na LTO Ewan ko lang ngayon. Okay? Pero mamaya, check natin. Pero, I think na wala pa yun. Okay? Wala pa. Ito, yung responsibility sa mga nakapaligid, di ba? Paligid. Kung alam ng pamilya na may trauma at hallucination na pala, ito yung kasing tanong. Bakit siya hanayaang bumiyahe? Di ba?
Although, sige, first time mo yun nalaman yun, ganito. Pero, bakit? Diba? Bakit? Kasi ang pagmamahal kami, hindi lang pagtatanggol sa kanila sa Facebook eh. Ang tunay na pagmamahal ay may titigil sa kanila na gumawa ng bagay na ikapapahamak nila sa iba. Diba? Yan, ang ano ko dito, no, ang payo ko lang sa pamilya ni Neil at saka kay Julius, no. First of all, no, salamat sa paglilinaw mo, no. Ngayon, alam na yung publiko ng katotohanan. Mas mainam na focus na yung gamutan, no. Well, tama sinabi ni Sir Julius na wag muna siyang pag-driving. Ganun din yung sinabi ko sa first video. Okay? Wag muna siyang isabag sa kalsada. Kasi at saka sa Drive Philippines, magsisilbi itong lesson na ang mental health check natin ay kasing importante ng MBI clearance. Okay? Hindi sapat yung marunong magmotor, dapat effectual, no? Din yung isipan, di ba? Dapat i-mental health check din yun. Yan yung pinaka number one doon. So, kasi ang kaligtasan ng kalsada ay hindi lang tungkol sa pagsunod ng sa traffic lights o sa kundi sa pag-alam kung kailan dapat tuminto at magpahinga ang ating isipan. Yun, okay? So, pero mga stories, no, matapos yung marinig yung panig ni Sir Julius Manalo, nabago ba ang iyong opinion? Dapat ba siyang patawarin o dapat din siyang managal sa abalang idinadulot niyan? Comment down below sa ating baba, no? Pero, bago na lahat, no, tignan natin yung sa LTO kung nandun siya. Kasi, ang daming, kasi, ang pagdating sa batas, walang exemption eh. Pero, tingnan natin. Okay. Sana akin lang sana di siya ma-dito ng 90 days. Okay, so hindi kasi ganun yun. Kasi yun parang alam ko di exemption sa batas eh. Okay? At saka ginagawa nila yung trabaho bilang sa mga ahensya ng gobyerno. Okay? So, ko pa. Nagsa ko kayo sa sa loob. Okay, so okay, so far, thankfully wala siyang record sa violation, no. Buti na lang. Hindi siya napatawan ng 90 days suspension. Kasi kung nagkataon yan, alam ko kasi pagdating sa batas walang sinisilip dito. Okay? Kahit may mental health ka pa. Pero sorry pero kaya tinitingnan ko muna kasi alam mo naman yung LTO walang sinisilip dito. Mapapresidente ka man yan o ordinaryong tao o politiko man yan o celebrity o influencer, walang sinisilip dito. Kaya tinitingnan ko muna for that. Okay? So, yun lang mga stories, no? Yan lang masasabi ko lang, kung gusto niyo ganitong, kung gusto niyo itong usapan nito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and mga great in the stories. Bye!